Noong unang panahon sa isang maliit na baryo, may nakatirang batang lalaki na ang pangalan ay Sam. Kilala si Sam sa baryo hindi dahil siya ay matalino o malakas, kundi dahil siya ay sobrang tamad. Tuwing umaga, kailangang gisingin siya ng kanyang ina ng hindi bababa sa 5 beses. Kahit noon, daing pa rin siya at sinasabing, 5 minuto pa ama. Hindi siya tumutulong sa bahay, hindi nag-aaral ng maayos, at palaging naghahanap ng madadaling paraan. Pero hindi naman masamang bata si Sam. Sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi lang niya alam kung bakit kailangan niyang magsikap. Isang araw, nagkasakit ng malubha ang ama ni Sam. Sinabi ng doktor na kailangan nito ng maraming linggong pahinga. May kailangang mag-asikaso sa tindahan. Ang tindahan ang kanilang tanging pinagkakakitaan. Wala nang ibang pagpipilian si Sam. Kailangan niyang gawin ito. Ngunit hindi niya alam kung paano magpatakbo ng tindahan, makipag-usap sa mga customer o mag-ingat ng pera. Sa umpisa, marami siyang nagawang pagkakamali. May mga bagay siyang nahuhulog, mali ang sukli at nagagalit ang mga mamimili. Noong gabing iyon, mag-isa si Sam at nag-isip. Hindi ako nag-aalala noon pero ngayon kailangan ako ng pamilya ko. Kailangan kong magbago. Kinabukasan maaga nang gumising si Sam. Binuksan niya ang tindahan bago pa ang iba. Ngumiti siya sa mga customer, humingi ng tulong kapag may hindi siya naiintindihan, at unti-unti, gumaling siya sa kanyang ginagawa. Nagulat ang mga tao. Ito ba ang parehong tamad na si Sam? Tanong nila. Pagkalipas ng 1 linggo may isang lalaking galing sa lungsod ang dumating sa baryo. Sinabi niya, naghahanap kami ng isang binatang lalaki na sasanayin para sa isang malaking trabaho sa lungsod. Kailangan siyang masipag at tapat. Itinuro ng lahat sa baryo si Sam. Nagbago na siya, sabi nila. Masipag na siya ngayon at tumutulong sa kanyang pamilya. Pinanood ng lalaki si Sam sa tindahan at labis siyang humanga. Ibinigay niya kay Sam ang trabaho. Napuno ng luha ng tuwa ang mga mata ni Sam. Inakap niya ang kanyang mga magulang at sinabi, tamad ako noon dahil wala akong dahilan. Pero ngayon naiintindihan ko na, kapag ang mga mahal mo sa buhay ay umaasa sa iyo, mas nagiging matatag ka. Kaya ano ang ating natutunan ngayon? Ang pagiging tamad ay hindi panghabang buhay. Minsan kailangan lang natin ng matibay na dahilan para magbago. Pwede itong pamilya mo, ang mga pangarap mo, o ang pagpapatunay sa mga taong nagdududa sa iyo. Hanapin mo ang dahilan na iyon. Kapag nahanap mo na walang makakapigil sa iyo para maging pinakamahusay na bersyon ng sarili mo. At napansin niyo ba? 3 bagong salitang Filipino ang natutunan ninyo ngayon. Shortcut, responsibility, at depend. Subukan ninyong gamitin ang mga ito sa sarili ninyong mga pangungusap. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, paki-like, share at mag-subscribe sa Pinoy Tales PH.